Hi! Ikaw ba'y feeling nasasakal na, nahihirapan o feeling frustrated sa buhay? Ika nga nila, it's okay not to be okay. Pero, hindi porket libre ay araw-arawin mo na. Dahil hindi maganda sa kalusugan ang ganitong klaseng sitwasyon o pakiramdam. Ngayon, ano ba ang mga magagandang gawing hakbang upang mapabuti at gumanda o gumaan ang buhay o pakiramdam natin? Sabi naman ng iba, mind over matter. Pwede naman, pero paano kung ikaw yung taong vulnerable o hindi malakas ang fighting spirit? Maaring hindi uobra ang ganitong mindset. Kaya dapat meron tayong ibang isipin na samahan ng kilos upang mas magiging epektibo na solusyon sa bigat na dinadala natin. Kaya, samahan niyo ako sa video na ito mula umpisa hanggang dulo para makatulong sa iyo. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pakisuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and more insight upang kapulutan ang aral sa iba, and share dahil sharing is caring. Welcome back to Nudsiam TV 1. This is CJ, a content maker. At narito ang mga dapat isipin at gawin upang gumaan ang pakiramdam at mapabuti ka. At iwas na rin sa dagdag problema. Una, huwag masyadong mag-isip. Napansin niyo ba na may mga taong sobrang hilig palakihin ang maliit na issue? Maliit na problema, pinapalaki. Yung iba kahit hindi nila problema, pinapakialaman pa. Yung iba naman, dinidibdib at sinusolo ang problema. Kaya ang resulta, sobrang stress sila sa mga bagay na walang kwenta o hindi naman dapat magiging problema. Guys, kung ayaw niyong mangulubot at pumangit at magkasakit na wala sa oras, we should learn the passion of Deadma. Huwag mong piliing maging full of toxic ang buhay mo. Kung may mga bagay o problema naman na hindi mo maiwasan, kahit anong waksi sa isipan, piliin mong pagaanin. Share it to the others na may malasakit sa'yo at magpagkatiwalaan upang matulungan ka. Pangalawa, piliin mong maging masaya. Sabi nga nila, huwag mong iasa sa iba ang hinahangad mong saya at ligaya. Dahil tayo mismo ang driver sa buhay natin. Kaya sa atin din nakasalalay ang mundo na tatahakin natin. Ang happiness na pinapangarap natin ay kung paano natin i-manage ng maayos at positibo at progresibo ang buhay natin. Tayo mismo ang gagawa ng hakbang upang makamit ito. Ika nga, ang mga bagay na tinatamasa natin sa kasalukuyan ay bunga ng desisyon o nagawa natin sa nakaraan. Kaya, kung nagtanim ka ng problema, natural lamang na hindi ka magiging masaya sa bunga. What I mean is, piliin mong maging masaya. Mag-isip ka ng positibo at pag-isipan mong mabuti ang mga hakbang sa buhay. Huwag kang gumawa ng mga bagay-bagay na pagsisihan mo sa huli. Number 3, huwag hayaang manaig ang takot. Yes, nature sa buhay natin na minsan mapangunahan ng pag-aalala, takot at pag-aalinlangan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil yan ang naging number 1 na guard sa buhay natin upang hindi tayo basta-basta pumasok sa mga desisyon o bagay na maaaring magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya, mas maiging timbanging mabuti ang mga bagay-bagay bago magdesisyon. Ang takot na yan ang magsisilbing gabay sa atin upang magiging wais at malakas tayo na harapin ang magulong mundo na ginagalawan natin. Hindi porket takot tayo na magpatuloy ay mag-give up ka na. Bagkus, hinahamon tayo at tinuturo ang magiging matapang at matatag na harapin ang magulong buhay. Number 4, matutong mahalin ang sarili. Loving ourselves is the best way to have a good life. Meaning to say, mahalin mo ang sarili mo in a way na hindi mo mapapabayaan. It's either physically, mentally, o emotionally.
even in spiritual things na magpapatibay sa atin. When we say physically, mga sarili natin mismo o katawan o kalusugan natin, alagaan natin ito upang iwas sakit at problema. Mentally, huwag abusuhin ang ating utak, huwag masyadong bigyan ng problema. Yes, ang problema ay kakambal sa buhay, pero huwag mong hayaan na lamunin ka ng matinding emosyon. Matutong mag-relax o magpahinga paminsan-minsan upang hindi tayo masiraan ng bait. Bigyan mo ng oras o panahon ng utak na magpahinga mula sa mga problema upang gumaling ang mga nasirang cells dulot ng matinding problema. Spiritual, aminin mo, pagdating sa usaping spiritual, kahit ikaw yung tao na hindi pala simba o bihira lang magdasal o lumapit sa Diyos, ay siya ang huli mong nilalapitan o sinasambit o hinihingian ng tulong when everything is out of control. Kaya, huwag natin kalimutan ang spiritual things pagdating sa usaping pagmamahal sa sarili. Dahil, aminin mo man o sa hindi, gumagaan ang pakiramdam mo pag ipinapaubaya mo ang lahat ng problema at sarili mo sa Diyos through prayers. Number 5, set boundaries. Huwag mong hayaan na sirain ka ng iba. Kung sa tingin mo o pakiramdam mo ay hindi na healthy ang samahan nyo ng tao na yun, it's either friends, lovers, partners in business, ay matuto kang umiwas o bumitaw. Huwag mo hihintayin na tuluyang masira ang buhay mo dulot ng mga toxic na tao. Huwag mong gayahin ang iba na saka iilag kung kailan natamaan na. Sa paraang yun, ay mas maaga mong mailayo ang sarili sa matinding kapahamakan o problema. Number 6. Matutong bumitaw kung kinakailangan. May mga bagay o pagkakataon na kahit gusto mo pa, ay kinakailangan mo nang bumitaw o pakawalan ito upang hindi tuluyang masira ang buhay mo. Huwag mo hayaang lamunin ka ng sistema. Number 7. Magsipag ngunit matutong magpahinga. Sa panahon ngayon, kailangan talaga nating magsipag upang mapabuti ang buhay natin at gumaan ang pakiramdam pagdating sa usaping pinansyal. Ngunit, huwag mo rin kalimutan magpahinga upang hindi mauwi sa matinding problema pag naabuso muna ang katawan at utak. Tandaan, health is wealth. Number 8. Umiwas sa mga taong hindi ka pinapahalagahan. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili sa mga taong wala kang value para sa kanila. Mas marami pang deserve sa atensyon at pagmamahal mo at oras mo. Huwag mo hayaang ma-frustrate ka dahil lang sa mga taong hindi marunong mag-appreciate ng presence mo. Number 9. Huwag mong piliting gustuhin ka. May mga tao o bagay na hindi talaga nakalaan para sa atin. Kung ramdam mo at kitang-kita mo na at pinapamukha na sa'yo na hindi talaga pwede, huwag mo nang ipilit pa. Huwag nating ipilit ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Mapapahama ka lang, masasaktan ka lang, masisira lang ang buhay mo, ma-frustrate hanggang ma-depress ka lang. Tandaan, mahalin mo muna ang sarili bago ka magmahal ng iba. Bakit? Dahil paano ka magmahal ng iba kung mismo sarili mo ay hindi mo kayang mahalin o napapabayaan mo na? Responsibility is part of love. Hindi ito basta lang decoration sa buhay na kung sawa ka na ay hayaan mo na lang. Thank you and until next video.